Habangan po yan mamaya. Samantala, makakausap po muna natin si dating Senator at Senatorial Candidate Senator Panfilo Ping Lacson. Magandang araw po sa inyo at welcome muli sa Bombo Radio Philippines, Senator Lacson, sir. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay sa buong Kapuluan sa Bombo Radio. Maraming salamat. Thank you so much for joining us, Senator. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Jai. Isa ho sa mga nais namin maitanong ho sa inyo, kasi lately inalis na rin po ang Pilipinas doon ho sa tinatawag na gray list ng Financial Action Task Force. Matapos po yung halos 4 na taon na pananatili ho natin doon. Anong take ho ninyo dito? Posible ho kayang dadami na rin po ang trabaho kahit papano dahil ang isa ho sa mga sinasabi ho ng mga eksperto is that posibleng mas dadami na yung mga investment o mga pamumuhunan, Senator. Totoo yun. Pagka nawala tayo sa gray list, siyempre, yung mga investors magkakaroon ng kumpiyansa. No? Malaki na itulong nung, siguro yung, kasi meron tayong mayroon na batas, yung terrorist financing, na nakapaloob ito sa anti-terrorism law. No? At saka, siyempre, yung mga ibang batas, yung anti-money laundering law. So, pinagsama-sama ito, pati yung pagkawala ng mga POGO, malaking bagay din yun, kaya tayo natanggal sa gray list. At ang positibong effect talaga nito, magkakaroon ng kumpiyansa ang mga investors at papasok sa Pilipinas. Nabanggit po ninyo yung mga POGO operations, Senator. Anto, nakatulong din ho ba kahit papano yung pagbabawal, total ban sa mga POGO na pinag-utos ni Pangulong Marcos lately? Oo, sa tingin ko, isa sa mga pangunahing dahilan yun kung bakit tayo natanggal sa gray list. Kasi napakatagal na nga, sabi mo nga, mahigit 4 na taon na tayo nasa, mula nung tayo nasa gray list, natanggal tayo ngayon. Isa po sa mga nabanggit ng task force, sa huling report po nito ay yung pong lumalakas din na counter-terrorism campaign ng gobyerno. No? At kayo ho, bilang may akda ho ng Anti-Terrorism Act of 2020, gaano ho ba kalaki yung papel ng naturang batas sa pag-alis ho sa atin sa gray list? At dahil po dito, masasabi ho ba ninyo na maasahan natin ang pagpapabuti doon ho sa tinatawag na peace and order dito po sa ating bansa, Senator? Malaking bagay yun, Dennis, kasi yung meron niyang provision doon sa terrorist financing na ang pag-finance sa mga terrorist, sa mga acts of terrorism, nakapaloob doon sa batas na yon, sa anti-terrorism law. So, tama yon yung observation ng FATF na kung saan malaking bagay. Kasi noong natatanda ko, nung ini-sponsor ko yan, may mga naglalabi galing sa US State Department, galing sa United Nations, galing sa iba't ibang bansa na gusto pa nga nila mas mabagsik pa eh. Sabi ko, hindi po pwede sa amin yan kasi dito talagang nakabantay yung mga human rights advocates na hindi po pwede. Yung kanila nga noon, parang one party eh. Parang isa lang partido yung halos wala nang due process eh. Yung gusto nilang pairalin. Kaya kinontra ko yon. Sabi ko, hindi lulusot sa plenaryo, sa debate at sa mga amendments. Hindi may lulusot yung gusto niyo mangyari. Kaya sa atin kasi medyo subjute eh. Kasi yung, di ba, napakaraming petition. 38 petitions yung kinaharap namin noon eh. Sa Korte Suprema. Noong bago ipatupad yung anti-terrorism law. So sa kabutihan palad, may mga ibang provision lang na declare na ang constitutional, 1 o 2 lamang, at pinayagan ng Korte Suprema na ipairal yung bagong pasa na anti-terrorism law. So would you say ito'y parang vindication na after nung napakaraming petition na inyo pong hinarap, Senator? Hindi lang ngayon, maski noong nag-rule na yung Supreme Court, napatunayan na walang basihan yung mga agam-agam ng mga nag-file ng petition. So, masasabi kong yes, vindication talaga. At saka malaking bagay, kasi tayo lang yung isa sa kakaunting bansa sa buong mundo na walang anti-terrorism law. Opo. Sa atin, yung Human Security Act, talagang walang kang ngipin-ngipin. Wala ngang nakukonvict doon kasi natatakot yung law enforcement na mag-file kasi nakaamba sa kanila yung 500,000 a day na multa sa bawat araw ng pagkakakulong ng kanilang hinuli o kinasuhan sa paglabag sa Human Security Act. Pagka na-acquit, so ang ginagawa ng pulis, sa halip na pailan nila ng violation ng Human Security Act, pinapailan na lang nila ng murder, mga ordinary na offenses, criminal offenses. So talaga walang kang ngipin-ngipin. Kaya nga na pinagmabuti namin, maski napakaraming nag-o-oppose, na talagang pinangatawanan lang namin noon sa Senate, sa House, nagkausap kami.
kailangan magpasa tayo kasi hindi tayo matatanggal talaga sa gray list. At ang masama, pagka lumala pa, baka doon tayo sa ma-blacklist tayo, mawawala talaga ng papasok na investment sa Pilipinas. Lalong yung consequences masyadong mabigat. Medyo marami-rami yung pong salik dito yung mga factors na kinonsidera ho dito ng FATF, Senator, including yung money laundering cases, even yung peace and order, parang may salik din ho yata dito, no. Ngayon, kapag sakali hong kayo po'y nakapasok muli bilang senador, may mga pwede ho ba yung mga bago hong pwedeng isulong na mga panukalang batas para mapanatili na kahit papaano nasa labas ho tayo dun sa gray list, Senator? Sa tingin ko, sufficient na yung batas Kasi natatandaan ko, kaya ako nag-author noong amendment. Kasi naipasa na yung Anti-Money Laundering Act. Pero ang ginawa nilang threshold amount noon, 4 million. Ang universal standard, nasa mga $10,000. So, 500,000. Nung nakita ko 4 million, sabi ko, hindi uubra to. Hindi tayo makakaalis dito sa gray list. O baka ma-blacklist pa tayo. So, nag-file ako ng bill to amend. Binaba ko yung threshold na sa 500,000 pesos dahil ang kalakaran nun sa peso-dollar exchange rate nasa mga 50 pesos lang to $1 . So yun ang umiiral ngayon. Kung dati sa 4 million, talagang halos parang baliwala kasi napakataas ng ating threshold amount. Okay. Ang ating katandem si Bombo Jaira, may mga karagdagan din pong katanungan, Senator Mujay. Alright. Yes, Jai. Good morning, Senator. As we all know na yung fake news ay especially in social media is very rampant nowadays. Isa po sa hindi malutas-lutas na problema ngayong kampanya, itong fake news, lalo na't may gamit ng artificial intelligence. Ano po ang binabalak ninyong isulong na batas para matugunan ito? Nakakatakot yung AI, pagka inisip natin yung magiging kalakaran pagka umiral na yung AI. Napakahirap i-distinguish Kaya siraan maski sinong tao sa pamamagitan ng artificial intelligence. May mga kasamahan ako na inaaral yan na mabuti. Ang pangunahin dyan na nag-advocate si Senator Soto, lagi niya binabanggit yan na talagang yan ang ipupush niyang legislation na taasan yung penalty tapos paigtingin yung mga yung batas laban sa fake news. At tama lamang kasi meron tayong cyber libel pero hindi pa sufficient dahil umiiral pa rin ng katakot-takot na fake news. Yun lang pagsukat ng crowd sa rally talaga namang napakadaling tukturin sa pamamagitan ng fake news. At saka yung paninira, ang masama rito yung reputasyon ng mga kinauukulan nasisira. At maraming naniniwala kasi alam mo yung social media ngayon napakalakas ng influence. Minsan mahigit pa sa mainstream media, yung social media, mas nakaka-influence sa ating mga kababayan. Napakaraming mga netizens. At yung mga troll farms, dapat ito talagang mabantayan mabuti kasi isang bugso lang minsan 100,000 yung pag-react at papasukin yung mismong page mo sa Facebook o kung saan mga social media platform, talagang nakapagbago ng pananaw ng ating mga kababayan sa mga ibang kinaukulan. Mapa public servants man o hindi, mapa gobyerno man o sa privado sector, talagang malaking perwisyo. Alright. Tumatakbo po kayo ngayon kasama ng alyansa para sa Bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. as an independent candidate. Paano niyo po makumbinsi ang mga kababayan natin na hindi po paiba-iba ang inyong loyalty at mananatili kayong independent? Loyalty ko naman lang doon sa aking matagal ng personal credo, yung ang tama ay ipaglaban, ang mali ay labanan. Kaya siguro, nung inalok din ako ng Pangulong Marcos na sumama sa alyansa, alam naman niya na ako'y laging nagpipiskalize na kung mayroong mali sa polisiya ng administration, pinupuna ko nito, tinatayuan ko to sa floor, nag-privilege speech ako. Hindi naman ako pwedeng kasi alam mo yung yes man, Jai, ito yung pag-yes man ng isang tao, lalo na't politiko, ang mas interest niya, yung sarili niya, kasi gusto niya, nasa good graces noong nasa poder, nasa corridors of power siya lagi. Hindi ako pwede maging yes man kasi pagka mali, maski kaalyado ko, talaga pupunahin ko at para maitama. Kasi at marami naman ako nagawa in the past na yun naman talaga yung aking reputasyon.
na maski kaalyado ako panahon ni President Aquino, panahon ni President Duterte, ako naman ay pagtama naman, talaga namang sinusuportahan ko naman. Pero pag mali, pasensyahan naman tayo. Kaya ako yung lagi napapagbintangan na hindi raw consistent, pero sasabihin ko, doon naman ako talagang consistent. Na pagkamali, talagang lalabanan ko. Pagkatama, ipaglalaban ko naman. Okay. Senator, thank you so much for joining us. One last question na lamang, dahil malapit na po ang pagsisimula ng Ramadan, baka may message po kayo sa mga kapatid po natin Muslim, Senator? Oo, tama. Ngayong gabi yata magsisimula na yung Ramadan at siyempre, binabantayan natin yung ating mga kababayan ng mga Muslim at sana sa pagbibiyahe nila sa pagpunta doon sa pag-observe ng Ramadan, mag-ingat sila yung kanilang kalusugan at ang kanilang kaligtasan. Maraming salamat. Thank you so much, Senator. Ingat po kayo. Si senatorial candidate at dati pong Senator Ping Lacson. Oras